Happy 8th anniversary, Elora. Heto ang regalong nararapat sa isang ambisyosang tagabenta ng lunchbox na tulad mo, ang annulment papers natin. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Elora Manansala nang lumapag ang puting sobre sa kanyang paanan sa gitna ng makintab na sahig ng ballroom sa Makati. Ang bawat salita ni Gael Monteverde ay parang malalamig na patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Sa paligid nila, ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad ng kanyang kahihiyan sa harap ng alta sosyedad ng Maynila. Mahigpit na hinawakan ni Elora ang kanyang maliit na silver na clutch bag. Sa loob niyon ay may nakatuping papel, isang resulta ng ultrasound na kani-kanina lang niya nakuha. Pagkatapos ng walalong taon ng paghihintay, walalong taon ng pagtitiis, sa mga mapanuring mata ng pamilya Monteverde sa wakas, ay biniyayaan siya ng pagkakataong maging ina. Plano sana niyang ibulong ito kay Gael bilang sorpresa pagkatapos ng anunsyo ng kanyang biyenang lalaki bago ito pumanaw. Pero ang sorpresang sumalubong sa kanya ay ang katotohanang ang lalaking pinagdaanan niya ng hirap at ginhawa ay handa siyang itapon na parang basura. Gail, anong ibig sabihin nito? Nangangatog ang boses na tanong ni Elora. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng asawa, pero mabilis na umatras si Gael na tila diring-diri na mahawakan siya. Huwag mo akong madaan sa drama mo, Elora. Malamig na sagot ni Gael. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ngayon ay puno na ng put at pandidiri. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang mapagmahal na asawa at tapat na manugang. Hindi mo ba naisip na darating ang araw na malalaman namin ang totoong kulay mo? Tumayo mula sa kinalulutukan ng kanyang biyen ng babae si Doña Victoria. Ang babaeng 8 taon na inalagaan ni Elora nang ito ay malumpo dahil sa stroke, ang babaeng pinagpuyatan niya ang pag-aayos ng gamot at pagmamasahe sa binti. Gabi-gabi ngayon ay nakatayo ng tuwid at may bakas ng pandidiri sa mukha. 8 taon kitang pinatira sa pamamahay ko dahil akala ko ay may utang na loob ka simula ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pero isa ka lang palang ahas na dahan-dahang kinakain ng kaban ng aming kumpanya. Ang isang hamak na tagabenta ng lunchbox sa benta ng boss ay mananatiling tagabenta ng lunchbox. Walang halaga ng ginto ang makakabago sa marumi mong pinagmulan. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Naiiyak na tanong ni Elora. Wala akong ninakaw. Lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Tinulungan ko ang kumpanya ninyo nung panahon ng strike, tama na sigaw ni Gael. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok si Celeste Año Nuevo, ang Chief Financial Officer ng Monteverde Transport Group. Nakasuot ito ng pulang gown na tila sumisimbolo sa tagumpay. Lumapit siya kay Gael at natural na humawak sa braso nito. Elora, itigil mo na ang pagsisinungaling, sabi ni Celeste, habang may mapang-uyam na ngiti sa labi. Hawak ko ang lahat ng ebidensya. Ang pondo para sa scholarship ng mga anak ng mga driver, ang retirement fund na pinagkatiwala ng yumaong chairman sa iyo. Lahat yon ay inilipat mo sa isang private account sa Cebu sa ilalim ng pangalan ng kapatid mo. Umabot sa 50 milyong piso ang nawawala, Elora. 50 milyon. Napasingap ang mga bisita. Ang mga pulong-bulungan ay parang mga bubuyog na sumusurot sa pandinig ni Elora. Magnanakaw, ambisyosa, gold digger. Ang mga salitang ito ay pamilyar na sa kanya mula pa nung unang araw niyang pumasok sa pamilyang ito, pero ngayon may kalakip na itong paratang na kriminal. Hindi totoo yan, giit ni Elora. Pilit na pinatatatag ang kanyang tayo kahit nang hihina ang kanyang mga tuhod. Gael, kilala mo ako. Alam mong hindi ko magagawa yan. Celeste, ikaw ang may hawak ng mga audit. Alam mong bawat sentimo ay napupunta sa mga driver. Hindi sumagot si Gael. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng champagne at itinaas ito sa harap ng lahat.
Gusto kong malaman ng lahat na mula sa sandaling ito, wala nang kinalaman si Elora Manansala sa pamilya Monteverde at sa ating korporasyon. At bukas na bukas din, formal kaming magsasampa ng kasong plunder at qualified theft laban sa kanya. Hinarap ni Doña Victoria ang mga reporter. Ipinapakita rin namin ang kasunduang pinirmahan ni Elora bago sila ikasal. Nakasaad doon na sa sandaling mapatunayan ang kanyang pagtataksil o anumang gawaing kriminal laban sa pamilya, aalis siya ng walang nakukuhang kahit isang kusing. Walang share, walang sustento, wala kahit anong pag-aari. Nanlaki ang mga mata ni Elora. Wala akong pinirmahang ganoon. Ang pinirmahan ko ay ang agreement para sa pangangalaga ng inyong mga ari-arian sa probinsya ang gumisi si Celeste. Isang nising puno ng tagumpay. Sigurado ka ba, Elora? O baka masyado kang nabulag sa kislap ng brilyante, kaya hindi mo na binasa ang pinirmahan mo? Ramdam ni Elora ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang stress at ang bigat ng emosyon ay nagsisimulang maningil sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang paningin niya ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Sa harap niya nakikita niya ang kanyang asawa na masuyong inalalayan si Celeste, ang babaeng alam niyang matagal nang nagmamanman sa kanyang posisyon. Umalis ka na Elora, utos ni Gail, ang kaniyang boses ay wala ng kahit anong bahid ng awa. Bago pa kita ipakubkub sa mga guard at kalad ka rin palabas ng hotel na ito. Hinding-hindi mo makukuha ang 20% ipinangako ni Lolo sa iyo. Dahil sa batas at sa mata ng lahat, isa ka lang kriminal na nagtangkang magnakaw sa mga taong nagbigay sa iyo ng marangal na buhay. Gael, buntis ako ang mahinang bulong ni Elora na tanging sila lang dalawa ang makakarinig. Inasahan niya ang kahit kaanting pagbabago sa mukha ng asawa. Inasahan niya ang pag-aalinlangan. Pero tumawa lang si Gael. Isang tawang nakapaninindig balahibo. Buntis sa kanino, Elora? Sa isa sa mga driver na madalas mong kausapin sa garahe. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ko tatanggapin ang batang yan bilang isang Monteverde. Ang huling pangungusap na iyon ang tuluyang pumatay sa kung anuman ang natitira sa puso ni Elora. Ang pag-ibig na itinanim niya sa loob ng 8 taon ay tila tuyong dahon na tinangay ng hangin. Tiningnan niya ang kanyang biyen, ang kanyang asawa, at ang babaeng kumukuha ng lahat ng sa kanya. Along taon ko kayong pinagsilbihan, sabi ni Elora. Ang kanyang boses ay hindi na nangangatog. Ito ay naging malamig at matalim. 8 taon ko kayong itinuring na pamilya, kahit itinuring ninyo akong katulong. Akala ninyo ay tapos na ako. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat. Lumingon siya sa mga reporter direkta sa lens ng mga kamera na naka-livestream sa buong bansa. Pamilya Monteverde, ibinigay ninyo sa akin ang kahihiyang ito sa harap ng maraming tao. Tandaan ninyo ang gabing ito. Dahil ang babaeng tinatawag ninyong tagabenta ng lunchbox ang siyang huling makikita ninyo bago bumagsak ang inyong kaharian. Habang naglalakad palabas ng ballroom, taas no si Elora sa kabila ng hapti ng kanyang puso at ang nagsisimulang pagtagas ng dugo sa kanyang binti. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at tila mawawala pa ang anak sa kanyang sinapupunan. Pero sa bawat hakbang niya palayo sa marangyang hotel na yon, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Bumuhos ang malakas na ulan sa Makati, tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang dumadaloy sa pisingi ni Elora. Naglalakad siya sa gilid ng kalsad, malayo sa marangyang hotel na naging saksi sa kanyang pagkadapa. Ang kanyang mamahaling gown ay basa na at mabigat gaya ng kanyang pusong tila dinudurog sa bawat hakbang. Ngunit ang mas matinding bigat ay nanggagaling sa kanyang sinapupunan. Isang matalim na kirot ang muling gumuhit sa kanyang puson dahilan upang mapahawak siya sa isang poste ng ilaw. Ramdam niya ang malapot na likidong dumadaloy sa kanyang binti.
Sa ilalim ng malamig na ulan, ang kulay pulang mansa sa kanyang silver na gown ay tila isagsumpa. Anak, wag na yon. Please, wag na yon. Bulong ni Elora, ang kanyang boses ay naging isang pagsamo sa langit. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Sa kabila ng panginginig ng kamay, tinawagan niya si Gael. Isa, dalawa, tatlong beses, ngunit tanging voicemail lang ang sumasagot. Sa kanyang desperasyon, tinawagan niya ang landline ng mansion ng mga Monteverde. Hello, Nanay Victoria? Tulungan niyo po ako. Dinudugo ako. Hikbi ni Elora nang may sumagot sa kabilang linya. Isang malamig na katahimikan ang namayani bago marinig ang boses ni Doña Victoria. Elora, itigil mo na ang palabas na yan. Sinabi na ni Gael, hindi ba? Hindi namin tatanggapin ang batang yan. Kung totoo mang buntis ka, dalhin mo ang batang yan sa kung sinong lalaking kinalantari mo sa benta ng boss. Huwag mo nang gambalain ang pamilya ko. Tut tut tut, nabitawan ni Elora ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila tunog ng huling hibla ng kanyang pag-asa na naputol. Hindi na niya kaya pang tumayo. Unti-unti siyang napaupo sa basang bangket, tayakap-yakap ang kanyang tiyan habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang katawan. Nagising si Elora sa loob ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga pasyente sa paligid ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango at katahimikan ng kanyang silid sa Makati. Isang matandang nurse ang lumapit sa kanya, ang mukha ay puno ng awa. Mrs., gising ka na pala mahina? Sabi ng nurse. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Mabilis na tanong ni Elora. Pilit na bumabangon kahit hilong-hilo pa siya. Umiling ang nurse at hinawakan ang kamay ni Elora. Pasensya na, Mrs. Masyadong malakas ang hemorrhage mo nang dinala ka dito ng mga driver ng taxi. Wala na ang bata. Parang tumigil ang mundo ni Elora. Ang sakit ng pagkakaanol sa kanya, ang sakit ng pag-akusa sa kanya, ng pagnanakaw, lahat ng iyon ay walang-wala kumpara sa sakit na mawala ng anak. Ang anak na tanging dahilan sana niya para lumaban ng tanging bagay na tunay na kanya ay kinuha rin sa kanya. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga mata ay naging blangko. Ang kanyang kaluluwa ay tila naging isang tuyong disyerto. Sa loob ng 8 taon, ibinigay niya ang lahat sa mga Monteverde, ang kanyang serbisyo, ang kanyang talino, ang kanyang danggal, at sa huli, pati ang kanyang anak ay naging biktima ng kanilang kalupitan. Kinabukasan, lumabas si Elora ng ospital na suot pa rin ang kanyang basang gown na ibinilad lang ng nurse. Pumunta siya sa pinakamalapit na bangko upang kumuha ng kaanting pera para sa pamasahe. Ngunit pagdating doon, isang malamig na balita ang sumalubong sa kanya. I'm sorry, Miss Manansala. Ang lahat ng accounts mo, pati na ang joint accounts ninyo ni Mr. Monteverde ay naka-freeze dahil sa pending na kasong plunder laban sa inyo, sabi ng bank teller na dati ay yumuyukod pa sa kanya. Pero kailangan ko ng pera. Kahit pangkain lang pakiusap ni Elora. Order po ito ng management at ng kumpanya ninyo, wala kaming magagawa. Paglabas ni Elora ng bangko, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Isang itim na Mercedes-Benz ang tumigil sa harap niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Celeste. Suot nito ang isang mamahaling sunglasses kahit makulimlim ang panahon. Look at you, Elora. Mula sa pagiging Cinderella ng Makati, balik ka na sa pagiging basahan ng kalsada uyam ni Celeste. Naghagis siya ng isang maliit na sobre sa paanan ni Elora. Heto barya para sa pamasahe mo pabalik ng Cebu. Ayaw ni Gael na makita ang pagmumukha mo dito sa Maynila. 1 linggo, Elora. 1 linggo lang ang ibinibigay namin sa'yo para mawala sa paningin namin. Kundi ay itutuloy namin ang pagsampa ng kaso at tinitiyak ko sa'yo sa kulungan ka mabubulok. Tiningnan ni Elora ang sobre sa sahig pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celeste. Walang takot, walang luha. Tanging isang nagbabagang galit ang makikita sa kanyang mga mata. Tandaan mo ang araw na ito, Celeste, sabi ni Elora sa isang boses na kasing lamig ng yelo.
Dahil ang baryang ibinibigay mo sa akin na yon ay babalik sa iyo bilang isang utang na hinding-hindi mo mababayaran. Tumawa lang si Celeste at pinaharurot ang sasakyan iniwan si Elora sa gitna ng usok at alikabok ng kalsada. Kinuha ni Elora ang sobre. Nilakad niya ang distansya patungo sa bus terminal sa Pasay, ang lugar kung saan siya nagsimula 8 taon na ang nakararaan. Habang nakaupo sa loob ng bus, patungong Cebu, tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang singsing, wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang anak. Ngunit may isang bagay na hindi nila nakuha ang kanyang talino at ang kanyang alaala. Naalala ni Elora ang bawat dokumentong pinirmahan ni Celeste, bawat audit na tila may mali, at ang bawat mukha ng driver na kanyang natulungan. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, bumubulong si Elora sa kanyang sarili. Sa bawat luha ng anak ko, na hindi man lang nakita ang liwanag babayaran ninyo, sa bawat patak ng dugo ko na dumanak sa bangketa, sisingilin ko kayo. Ako, si Elora Manansala, at babalik ako hindi bilang biktima, kundi bilang inyong pinakamalalang bangungot. Ang bus ay nagsimulang gumalaw patungo sa timog, patungo sa tanging lugar na tumanggap sa kanya noon ang mga kalsadang kanyang kinalakihan. Pagbaba ni Elora sa terminal ng bus sa Cebu, sinalubong siya ng malinis na hangin na may halong amoy ng dagat at usok ng mga lumang jeepney. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Ang pamumutla ng kanyang mukha at ang nanginginig niyang mga hakbang ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng mga tao sa paligid. Ang kanyang silver na gown na ngayon ay gusot-gusot at puno ng mantsa ay isang malupit na paalala ng kanyang marahas na pagbagsak mula sa itaas. Wala siyang matuluyan. Ang bahay ng kanyang kapatid ay matagal nang naibenta para pambayad sa utang ng kanyang yumaong mga magulang. Habang naglalakad siya sa pamilyar na kalsada ng kanyang kabataan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Ma'am Elora, kayo ba yan? Napalingon si Elora. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na t-shirt at sombrero ng driver ang lumapit sa kanya. Siya si Mang Ben, isa sa mga senior driver ng Monteverde Transport na dati ay nakatalaga sa Cebu branch bago ito ipasara ni Celeste dahil sa pagtitipid. Mang Ben, halos pabulong na sabi ni Elora bago siya tulo, yang nawalan ng malay. Nagising si Elora sa loob ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at semento. Naririnig niya ang tilaok ng manok sa labas at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Mang Ben at ang asawa nitong si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Salamat sa Diyos, gising ka na Ma'am Elora, sabi ni Aling Rosa habang inaabutan siya ng isang basong tubig. 3 araw ka nang pabalik-balik ang lagnat. Sabi ng doktor sa barangay, masyado raw napagod ang katawan mo at alam namin ang nangyari sa bata. Nakikiramay kami. Yumuko si Elora, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Mang Ben, wala na akong kahit ano. Ninakaw nila ang lahat sa akin, pati ang danggal ko. Winasak nila sa harap ng buong bansa. Huminga ng malalim si Mang Ben at umupo sa gilid ng higaan. Napanood namin sa balita, Ma'am, pero alam ninyo, dito sa aming mga driver, walang naniniwala sa mga Monteverde. Noong panahon na balak kaming tanggalan ng bonus at insurance ni Celeste, kayo lang ang tumayo para sa amin. Kayo ang nakipag-away sa board of directors para lang hindi kami magutom. Hindi namin malilimutan ang utang na loob na yon. Inihay ni Aling Rosa ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok sa harap ni Elora. Isang simpleng pagkain, pero para kay Elora, ito ang pinakamahalagang pagkaing natikman niya sa loob ng 8 taon. Ma'am Elora, pagpapatuloy ni Mang Ben, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Noong nagbebenta pa kayo ng lunchbox sa benta ng bus sa Quezon City, marami kaming driver na nabuhay dahil sa mura at masarap ninyong luto. At nung naging asawa kayo ng CEO, hindi ninyo kami kinalimutan. Kaya huwag ninyong isiping wala kayong kahit ano. Dahil sa barangay na ito at sa puso ng bawat driver na natulungan ninyo, may pamilya kayo.
Hinawakan ni Mang Ben ang magaspang na kamay ni Elora. Ma'am Elora, ikaw ang nagbigay sa amin ng disente na pagkain nun. Ngayon kami naman ang magpapakain sa iyo. Hindi ka mag-iisa sa laban na ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na humilom sa isang bahagi ng sugat ni Elora. Sa loob ng mansyon sa Makati, lagi siyang pinaparamdam na siya ay isang pabigat, isang swerteng nagpalit anyo. Pero dito, sa piling ng mga taong itinuturing na mababa ng lipunan, doon niya natagpuan ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Lumipas ang ilang linggo. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Elora, nagsimula siyang lumingon sa kanyang paligid. Nakikita niya ang hirap ng mga driver sa Cebu. Marami sa kanila ang nawala ng ruta, ang iba ay baon sa utang sa mga malalaking kumpanya dahil sa boundary system na hindi makatarungan. Isang hapon habang nakaupo si Elora sa beranda ng bahay ni Mang Ben, pinagmamasdan niya ang mga lumang jeepney na nakaparada sa bakanteng lote sa tapat. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na hindi galing sa mga libro ng business school, kundi galing sa kanyang karanasan sa kalsada. Mang Ben tawag ni Elora sa matanda na abala sa pag-aayos ng makina. Bakit hindi tayo bumuo ng sarili nating grupo, isang kooperatiba, kung saan ang mga driver ang may-ari ng sasakyan, hindi ang mga kumpanyang gaya ng Monteverde? Napatigil si Mang Ben at napatingin kay Elora. Nakita niya ang isang kakaibang ningning sa mga mata ng babae, isang ningning na matagal nang nawala simula noong gabi ng anibersaryo. Mahirap yan, ma'am. Kailangan ng malaking kapital, sagot ni Mang Ben. Hindi natin kailangan ng mansyon, Mang Ben. Kailangan natin ng pagkakaisa, sabi ni Elora, habang dahan-dahang tumatayo. Tinuruan ako ng mga Monteverde kung paano magpatakbo ng malaking negosyo, pero ang kalsada ang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Gagamitin natin ang Key Fukloy Welfare Fund na matagal ko nang inihanda bago ako pinalayas. Alam ko kung nasaan ang mga butas sa kontrata na hindi alang ni Celeste. Sa sandaling iyon, ang Elora na biktima ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang anak. Ang Elora na nakatayo ngayon ay isang babaeng handang bawiin ang kalsada mula sa mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo. Ngunit sa malayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng bahay ni Mang Ben. Isang lalaking nakasuot ng barong ang kumuha ng litrato ni Elora habang nakikipag-usap sa mga driver. Ang balita ng kanyang pananatili sa Cebu ay nakarating na sa Maynila mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang katahimikan sa Cebu ay pansamantala lamang. Ang Baguio ay muling namumuo at sa pagkakataong ito, si Elora ang magiging sentro nito. Sa ilalim ng nakapapasong init ng araw sa isang bakanteng lote sa Mandaue, hindi sutla o brilyante ang suot ni Elora. Isang simpleng cotton na t-shirt, maong na pantalon, at isang bimpo na nakasabit sa kanyang leeg ang kanyang kasuotan. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagpirma ng mga tseke, ngayon ay muling namamagalto sa paghawak ng malalaking sandok at pag-aayos ng mga sako ng bigas. Upang makalikom ng pondo para sa rehistrasyon ng Dagat Transport Cooperative, bumalik si Elora sa kanyang pinagmulan ang pagluluto. Ma'am Elora, ubos na po ang batchoy at adobo natin. Kulang pa ang niluto nating 50 lunchbox, sigaw ng isang batang tumutulong sa kanya. Ngumiti si Elora habang pinapahid ang pawis sa kanyang no. Magluto pa tayo ng 20 totoy, sabihan mo. Ang mga driver libre ang extra rice para sa mga miyembro ng kooperatiba. Ang bansag na lunchbox queen na dati ay ginamit ni Celeste para hamakin siya ngayon ay naging simbolo ng kanyang kapangyarihan. Hindi lang pagkain ang ibinibigay ni Elora sa mga driver. Ibinibigay niya sa kanila ang pag-asang hindi sila habambuhay na magiging alipin ng malalaking korporasyon. Sa loob ng 2 buwan, mula sa 3 lumang jeepney ni Mang Ben, lumaki ang kanilang grupo sa 10 unit. Ginamit ni Elora ang kanyang kaalaman sa corporate finance para ayusin ang sistema ng boundary. Sa kanyang kooperatiba, ang bahagi ng kita ay direktang napupunta sa health insurance at educational fund ng mga anak ng driver.
Ang mga driver na dati ay laging nakasimangot dahil sa liit ng naiuwi, ngayon ay may niti na sa kanilang mga labi. Ngunit ang bawat tagumpay ay may katapat na panganib. Habang abala si Elora sa pag-aayos ng mga papeles sa isang maliit na opisina na gawa sa container van, isang marangyang puting SUV ang huminto sa harap ng lot. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Ati Salvador, ang tuso at matapat na abogado ni Celeste. Miss Manansala o mas magandang tawaging Elora, bungad ng abogado habang pilit na tinatakpan ng ilong dahil sa amoy ng krudo at luto sa paligid. Hindi tumayo si Elora. Ipinagpatuloy niya ang pag-compute sa kanyang calculator. Ati Salvador, masyadong malayo ang nilakbay ninyo mula sa Makati para lang manginsulto. Nandito ako para maghatid ng babala, inilapag ng abogado ang isang cease and desist order sa kanyang mesa. Ang Monteverde Transport Group ay nagsampa ng kaso laban sa iyong kooperatiba. Inaakusahan ka namin ng unfair competition at paggamit ng mga impormasyong pag-aari ng kumpanya para sa iyong pansariling interes. At higit sa lahat, ang mga unit na ginagamit ninyo ay nakapailalim sa listahan ng mga asset na kailangang i-liquidate para mabayaran ang 50 milyong ginakaw mo. Tumawa na ang mahina si Elora, isang tawang puno ng kumpiyansa. Ati Salvador, nakalimutan niyo yata na ako ang nag-draft ng Welfare Fund Charter ng Monteverde 8 taon na ang nakararaan. Ang mga unit ni Namang Ben ay binili gamit ang pondo ng Union, hindi mula sa capital ng pamilya Monteverde. Ayon sa Section 12 ng inyong sariling bylaws, ang anumang kagamitang binili ng Union ay pag-aari ng mga miyembro, hindi ng mga stockholders. Natigilan ng abogado. Hindi niya inaasahan na matatandaan ni Elora ang isang maliit at lumang probisyon. Sabihin mo kay Celeste tumayo na si Elora at tinitigan ng diretsyo ang abogado. Huwag niyang sayangin ang pera ng kumpanya sa mga abogadong tulad mo. Gamitin na lang niya yon pambayad sa mga utang ni Gael na alam nating pareho na nagsisimula ng lumubo. Matapang ka na ngayon, Elora, banta ni Ati Salvador. Pero tandaan mo, ang Cebu ay maliit na isla lang. Madaling ipasara ang isang kooperatiba kung ang kalaban mo ay ang gobyerno at ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nang makaalis ang abogado, pumasok si Mang Ben na may bakas ng pag-aalala. Ma'am, totoo ba? Maaari ba nilang kunin ang mga jeep natin? Hinawakan ni Elora ang balikat ng matanda. Susubukan nila, Mang Ben. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Lalaban tayo ng may hawak na katotohanan. Sa kabila ng matapang na pahayag, alam ni Elora na nagsisimula pa lang ang tunay na pressure. Kinagabihan, habang binabasa niya ang mga lumang dyaryo, nakita niya ang isang balita. Monteverde Transport Group to expand in Cebu. Celeste Añanuevo appointed as regional director. Nanginginig ang kamay ni Elora. Alam niyang hindi lang negosyo ang ipinunta ni Celeste sa Cebu. Personal itong giyera. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kaibigang driver ang magiging unang biktima sa krusada ni Celeste na wasakin siya. Kumuha si Elora ng isang lumang notebook ang kanyang listahan ng mga lunchbox orders noon. Sa likod niyon, may mga nakasulat na numero at pangalan ng mga offshore accounts na aksidente niyang nakita sa computer ni Gael nung sila ay kasal pa. Kung gusto niyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo, bulong ni Elora. Pero hindi na ako ang Elora na umiiyak sa ulan. Ako na ang bagyong wawasak sa inyong lahat. Bago matapos ang gabi, isang hindi kilalang numero ang nag-text kay Elora. The papers were swapped, Elora. Look for the third witness, Jay. Sino si Jay? At anong papel ang tinutukoy nito? Ang misteryo ay lalong lumalim kasabay ng panganib na dahan-dahang bumabalot sa kanyang munting kooperatiba. Ang simbahan ng Santo Niño sa Cebu ay balot ng katahimikan at amoy ng namamatay na kandila. Sa isang madilim na sulok malayo sa mga debotong, nagdarasal na kaupo si Elora. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone, hinihintay ang muling pagpaparamdam ng misteryosong Jay.
Isang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket at sombrero ang dahan-dahang tumabi sa kanya. Hindi ito lumingon, ngunit narinig ni Elora ang mahinang boses nito. Masyado kang matapang na nagpakita sa Cebu, Elora. Alam mong hindi titigil si Celeste hanggat hindi ka nakikita sa likod ng mga rehas. Agad na kinilala ni Elora ang boses na yon. Isang boses mula sa kanyang nakaraan sa Makati. Ate Jose Joaquin si Ate Jose. Ang dating legal counsel ng pamilya Monteverde, ang matalik na kaibigan ng yumaong chairman. Siya ang lalaking biglang nawala pagkatapos mamatay ng matanda. Bago pa man magsimula ang gulo sa pagitan ni na Elora at Gael. Inakala ko na binayaran kanila para manahimik, sabi ni Elora. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Sinubukan nila mapait na tawa ni Ate Jose, pero hindi lahat ng tao sa mundo ay kasing ganid ni na Gael at Celeste. Elora, kailangan mong malaman ang totoo. Ang kasunduang iniharap ni Doña Victoria sa gabi ng anibersaryo ninyo, hindi yon ang dokumentong pinirmahan mo 8 taon na ang nakararaan. Tumibok ng mabilis ang puso ni Elora. Alam ko, pero paano ko mapapatunayan wala sa akin ang kopya ng orihinal? Dito na lumingon si Ate Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil bago pumanaw ang chairman, alam niyang may balak sina Celeste at Gael na ubusin ang pondo ng kumpanya para sa kanilang mga personal na negosyo. Alam niyang ikaw lang ang may malasakit sa mga driver at sa legacy ng kumpanya. Kaya naman ang 20% na shares na ibinigay niya sa iyo ay hindi lang basta pag-aari. Yon ay inilagay sa isang irrevocable trust fund. Anong ibig sabihin yon? Tanong ni Elora. Ibig sabihin, kahit si Gail na CEO ay walang kapangyarihang bawiin yon sa'yo, maliban na lang kung mapatunayan nilang ikaw ay gumawa ng krimen laban sa kumpanya. Yon ang dahilan kung bakit kailangan kanilang gawaan ng kwento tungkol sa 50 milyong piso. Kailangan nilang mansahan ang pangalan mo para ma-activate ang morality clause sa trust fund at makuha ang kontrol sa iyong shares. Naramdaman ni Elora ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala ito basta pagtataksil ng asawa. Ito ay isang planadong nakaw sa kanyang kinabukasan at sa tiwalang ibinigay sa kanya ng yumaong chairman. At si Nanay Victoria, tanong ni Elora, ang tinutukoy ay ang biyenang babae. Alam ba niya ang tungkol sa pagpapalit ng mga pahina sa dokumento? Yumuko si Ate Jose. Siya ang humawak ng pen habang pinapalitan ang huling pahina ng contract Elora. Ginawa niya yon dahil pinangakuan siya ni Celeste na dadalhin siya sa Switzerland para sa isang experimental treatment sa kanyang paralysis. Pinili niya ang kanyang sarili kaysa sa iyo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Elora. Ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay ipinagpalit siya para sa isang pangakong lunas. Nasaan ang ebidensya, ate? Kailangan ko ng higit pa sa salita mo, giit ni Elora. Inabutan siya ni Ate Jose ng isang maliit na flash drive. Nandyan ang scan ng orihinal na draft at ang audio recording ng huling pag-uusap namin ng chairman. Pero hindi ito sapat sa korte, Elora. Kailangan mo ang third witness, ang notaryo publiko na nag-asikaso ng mga papeles. Siya lang ang makakapagpatunay na ang pirma mo sa peke at orihinal na dokumento ay magkaiba ang petsa ng pagkakagawa. Sino siya? Si Ate Manuel, pero nagtatago siya ngayon. Balita ko ay nasa ilalim siya ng proteksyon ni Celeste sa isang resort dito sa Cebu. Bago pa man makapagtanong pa si Elora, biglang may tumunog na alarm sa malayo. Nakita nila ang ilang lalaking nakabarong na papasok sa simbahan, tila may hinahanap. Kailangan mo nang umalis, Elora. Huwag kang babalik sa opisina mo ngayon. Alam na nila na nagkita tayo, babala ni Ate Jose. Bago mabilis na humalo sa karamihan ng mga tao, mabilis na lumabas si Elora sa likurang pinto ng simbahan. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita ng Cebu, ramdam niya ang bigat ng flash drive sa kanyang bulsa.
Hawak na niya ang mitsa ng katotohanan, ngunit alam niyang sa sandaling sindihan niya, ito susunugin nito ang lahat ng kanyang kinalakihan. Pagbalalik niya sa kalsad, nakita niya sa isang malaking screen sa mall ang balita. Monteverde's CEO Gael Monteverde and CFO Celeste Año Nuevo arrive in Cebu for mega terminal project groundbreaking. Ang kanyang mga kaaway ay narito na. Wala na siyang oras para magluksa sa pagtataksil ng kanyang biyenan. Kailangan niyang mahanap si Ate Manuel bago siya tuluyang patahimikin ni Celeste. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Mang Ben, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang maliit na container van na nagsisilbing opisina ng kanilang kooperatiba ay nilamon na ng apoy. Ang lahat ng kanilang mga logbook, rehistro at mga dokumento ay naging abo. Nakatayo sa harap ng nagniningas na opisina si Mang Ben umiiyak habang pinagmamasdan ang kanilang pinaghirapan na nawala sa isang saglit. Sabi nila ay short-circuit hikbi ni Mang Ben. Tiningnan ni Elora ang apoy. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe mula kay Celeste. Isang babala na kahit nasa Cebu siya, abot pa rin siya ng mahabang kamay ng mga Monteverde. Hinawakan ni Elora ang flash drive sa kanyang bulsa. Hayaan mong sunugin nila ang mga papel, Mang Ben, dahil ang katotohanan ay hindi nasusunog ng apoy. Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa mga jeepney. Ito ay tungkol na sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang usok mula sa nasunog na opisina ay sumasama sa madilim na ulap ng umaga sa Mandaue. Habang ang mga driver ay abalang naglilinis ng mga abo isang pamilyar at nakaririnding tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito bumbero, kundi tatlong malalaking towing truck na sinusundan ng isang marangyang puting SUV. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo na nasunog na lote. Bumaba si Celeste, nakasuot ng isang mamahaling puting terno at itim na shades, tila isang anghel na bumaba sa impyerno. Kasulod niya si Ate Salvador at ilang mga security guard na may bitbit na mga baton. Ano ito, Celeste? Bungad ni Elora habang humaharap sa kanya. Marumi ang mukha ni Elora sa uling at pawis, pero ang kanyang tindig ay kasing tigas ng semento. Cleaning up the trash. Elora sagot ni Celeste habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Dahil nasunog na ang illegal mong opisina, itutuloy na namin ang pagbawi sa mga unit na ito. Ang mga jeep na ito ay binili sa ilalim ng pangalan ng Monteverde Transport Group. At dahil may utang ka pang 50 milyon, kukunin namin ang mga ito bilang bahagi ng danyos. Nagkagulo ang mga driver. Humawak si Mang Ben sa kanyang jeep, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Pinaghirapan namin ang mga hulog dito. Tumahimik ka, matanda, sigaw ni Ate Salvador. Mga guards simula na ang pag-attach ng mga kadena sa mga gulong. Sinumang humarang ay sasampahan ng obstruction of justice. Mabilis na kumilos ang mga towing crew, pero bago pa man sila makalapit sa mga jeep, tumayo si Elora sa gitna, hinarangan ang unang truck. Isang hakbang pa at sisig. Kuraduhin kong hindi lang ang lisensya niyo ang mawawala, kundi pati ang kalayaan ninyo. Banta ni Elora, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lote. Tumawa ng mapakla si Celeste. Elora, stop playing hero. Wala ka ng dokumento. Nasunog na ang lahat sa loob ng container na yon, hindi ba? You have nothing to show the police. Mumiti si Elora isang niting, hindi inaasahan ni Celeste. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay na may hawak na isang maliit na asul na notebook, ang listahan ng mga lunchbox orders niya, noon na laging daladala niya sa kanyang bag. Nakalimutan mo yata, Celeste. Sanay ako sa hirap. At ang mga taong sanay sa hirap laging may backup. Ang mga orihinal na rehistro ng mga jeep na ito ay hindi ko iniwan sa opisina. Nakadeposito yon sa safe ng barangay hall sa ilalim ng pangalan ng kooperatiba. Pagsisinungaling ni Elora, isang taktika upang makuha ang atensyon ng lahat. Ngunit hindi lang yon ang kanyang alas.
At tungkol naman sa sinasabi mong pag-aari ito ng Monteverde Transport, Ate Salvador, basahin mo ang Section 15 ng Welfare Fund Charter na inaprubahan ng Securities and Exchange Commission SEC 5 taon na ang nakararaan. Ang pondo na ginamit pambili ng mga unit sa Cebu branch ay galing sa member contributions, hindi sa corporate capital. Sa madaling salita, ang mga jeep na ito ay pag-aari ng union ng mga driver at ako ang tumatayo bilang trustee ng pondong iyong ayon sa huling hiling ng yumaong chairman. Natigilan si Ate Salvador, mabilis niyang binuksan ang kanyang tablet at tila may hinahanap na dokumento. Ang kanyang pag-aalinlangan ay sapat na para malaman ni Elora na tama siya. Celeste, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Dahil nakuha mo si Gael, hakbang ni Elora, palapit sa kaaway, hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Maaaring nabulag mo ang asawa ko, pero hindi mo mabubulag ang batas. Ang bawat sentimong ginamit dito ay pawis ng mga taong hinahamak mo ngayon, at hinding-hindi ko papayag ang bastusin mo sila. You think you're so smart nang hinginig sa galit si Celeste, at gawin mo ang trabaho mo, ma'am. Kailangan nating tingnan muna ang charter bulong ng abogado. Kung totoo ang sinasabi niya, maaari tayong mademanda ng illegal seizure. Lalong nagwala ang mga driver. Nagsimula silang magsigawa ng Monteverde magnanakaw at layas Celeste ang mga kapitbahay sa barangay ay nagsimula na ring lumabas, dala ang kanilang mga cellphone para i-video ang nangyayari. Live it sa Facebook maam sigaw ng isang driver. Makikita ng buong Pilipinas kung paano nyo inaapi ang mga mahihirap na mutla si Celeste. Alam niyang sa panahong ito ang public image ang pinakamahalaga, lalo na't balak nilang mag-expand sa Cebu. Hindi niya pwedeng hayaang kumalat ang video na nagpapakitang inaapi niya ang mga lokal na driver. This isn't over, Elora, sabi ni Celeste habang dahan-dahang umatras patungo sa kanyang sasakyan. Maaring nanalo ka ngayon dahil sa isang lumang butas sa batas. Pero tandaan mo ang Monteverde ay may hawak sa leeg ng mga bangko at supplier. Titingnan natin kung saan kayo kukuha ng spare parts at krudo kapag ipinag-utos ko ang boycott sa kooperatiba nyo. Gawin mo ang gusto mo, Celeste? Sagot ni Elora habang nakataas ang no. Dahil ang mga taong pinapakain ko ng lunchbox sa loob ng 8 taon ay mas tapat sa akin kaysa sa mga taong binabayaran mo para sundin ka. Pinaharurot ni Celeste ang kanyang sasakyan, iniwan ang makapal na alikabok sa mga driver. Isang malakas na hiyaw ng tagumpay ang umalingaw-ngaw sa lote. Niyakap ni Mang Ben si Elora, umiiyak sa tuwa. Salamat, Ma'am Elora. Akala namin ay mawawala na kami ng kabuhayan. Ngunit sa kabila ng ngiti alam ni Elora na malaki ang kanyang isinakripisyo. Ang kanyang pag-amin na hawak niya ang Welfare Fund Charter ay naglantad sa kanya bilang isang malaking banta. Ngayon alam na nina Celeste at Gael na hindi lang siya basta nagtatago sa Cebu. Siya ay naghahanda para sa isang malawakang pagbawi. Kinagabihan habang binubura ni Elora ang uling sa kanyang muka, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Elora? Si Gael ito. Tumigil ang mundo ni Elora nang marinig ang boses ng asawang naging sanhi ng lahat ng kanyang pait. Ang boses na dating bumubulong ng pag-ibig, ngayon ay tila isang malupit na paalala ng kanyang mga sugat. Bakit ka tumatawag, Gael? Tapos na tayo, hindi ba malamig? Natanong ni Elora. Kailangan nating mag-usap. Hindi tungkol sa kooperatiba, kundi tungkol kay nanay. Mahina ang boses ni Gael, tila may itinatagong lungkot. Nalaman ni nanay na nandito ka sa Cebu. At simula noon tumigil na siyang kumain at uminom ng gamot. Hinahanap ka niya, Elora. Napahigpit ang hawak ni Elora sa kanyang telpono. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa, ang galit sa pagtataksil ng biyenan at ang 8 taon ng tunay na pagmamahal na ibinigay niya rito. Isang patibong ba ito ni Celeste o isang pagkakataon para malaman ang katotohanan na natiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Elora kahit matagal nang naputol ang linya? Ang boses ni Gael ay parang isang multong bumubulong mula sa kailaliman ng isang hukay. Hinahanap ka ni nanay.
Ang apat na salita ngayon ay tila mga kawil na pilit siyang hinahatak pabalik sa mundong kanyang isinumpa. Ma'am Elora Sino ang tumawag tanong ni Mang Ben na nakahalata sa biglang pamumutla ng kanyang muka. Huminga ng malalim si Elora Sigael. Sinasabi niyang malubha ang kalagayan ni Nanay Victoria. Gusto raw akong makita ng matanda. Mabilis na umiling si Mang Ben. Wag ma'am, patibong yan. Siguradong pakanayan ni Celeste para makuha kanila at pilit impirmahan ang kung anong papeles. Huwag ninyong kakalimutan ang ginawa nila sa inyo sa Makati. Alam ko, Mang Ben. Alam ko, sagot ni Elora habang nakatingin sa malayo, pero walang taon ko siyang inalagaan. Walang taon akong naging anak sa kanya nang igit pa sa kanyang tunay na mga kamag-anak. Kung totoo mang huling hiling niya ito, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung tatalikuran ko ang isang taong malapit ng pumanaw. Ito ang krus na pasa ni Elora ang kanyang busilak na puso na madalas maging kanyang kahinaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta bilang biktima. Kinabukasan sa isang marang, yang suite ng isang resort sa Mactan, dumating si Elora. Hindi siya pumasok sa main entrance. Dumaan siya sa gilid kung saan ang mga empleyado ay abalang naglilinis. Pagdating niya sa pinto ng suite, hinarangan siya ng 2 security guard ng mga Monteverde. Padaanin niyo siya. Lumalabas si Gael mula sa loob. Mukhang haggard ang asawa. Malalim ang mga mata at tila hindi nakatutulog ng maayos. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, nakita ni Elora ang isang saglit na pangungulila sa mga mata ni Gael, pero agad itong napalitan ng pader ng garbo. Salamat at dumating ka, Elora, sabi ni Gael, ang kanyang boses ay paos. Nasaan siya? Maikling tanong ni Elora, walang balak makipagplastikan. Pumasok sila sa loob ng silid. Doon sa isang kama na napapalibutan ng mga medical monitor, nakahiga si Doña Victoria. Ang kanyang balat ay tila papel sa nipis at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Nang marinig ang yabag ng mga paa, dahan-dahang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Elora, ang mahinang tawag nito. Lumapit si Elora sa tabi ng higaan. Sa kabila ng galit kusa, niyang kinuha ang kamay ng matanda at marahang hinawakan ito. Ang kanyang mga daliri ay pamilyar sa bawat ugat at buto ng kamay na ito. Nandito na po ako, Nanay, bulong ni Elora. Nagsimulang dumanas ang luha sa mga mata ni Doña Victoria. Patawad anak. Natakot ako mamatay sa hirap. Akala ko ililigtas ako ni Celeste. Huwag na po nating pag-usapan yan, sabi ni Elora kahit kumikirot ang kanyang puso. Hindi, kailangan mong malaman, pilit na bumabangon ang matanda, tila may mahalagang sasabihin. Ang mga gamot na ibinibigay ni Celeste, hindi pampagaling. Pinapatulog lang nila ako para hindi ako makapagsalita kay Gael. Elora ang kumpanya, kukunin niya ang lahat. Bago pa man makapagsalita ang matanda, bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Nakasuot ito ng pulang-pula na dress, tila isang mansa sa gitna ng maputing silid ng ospital. Gael, anong ginagawa ng babaeng ito rito? Bulyaw ni Celeste, ang kanyang mukha ay balot ng galit. Sinabi ko na sa'yo, bawal ang mga outsider dito. Baka lalong lumala ang lagay ng nanay mo dahil sa kanya, Celeste. Si nanay ang naghahanap. Sa kanya pagtatanggol ni Gael, pero ramdam ang kanyang pag-aalinlangan. Gael, look at her. Turo ni Celeste kay Elora. Nandito siya para lasunin ang isipan ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo na, ninakawan niya tayo ng 50 milyon. Baka kaya siya nandito ay para tapusin ang trabaho at patayin ang nanay mo. Tumingin si Elora kay Celeste pagkatapos ay kay Gael. Nakita niya ang takot sa mga mata ng asawa, takot kay Celeste. Sa sandaling yon, naintindihan ni Elora ang lahat. Si Gael ay hindi lang asawang taksil. Siya ay isang bihag sa sarili niyang labirinto ng pagsisisi at kahinaan. Huwag kang mag-alala, Celeste. Paalis na ako, sabi ni Elora, habang dahan-dahang ibinibitaw ang kamay ng biyenan. Lumingon siya kay Gael.
Gael, tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka sa nanay mo. Kung hindi mo pa nakikita kung sino ang totoong kaaway sa loob ng bahay na ito, ikaw na ang pinakabulag na taong nakilala ko. Habang naglalakad si Elora, palabas sadyang binangga siya ni Celeste sa balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin si Elora. Isang folder na hawak ni Celeste ang bahagyang bumukas. Nakita ni Elora ang isang logo. Hindi ito logo ng Monteverde Transport, kundi isang shell company na nakabase sa Cayman Islands. Sa kaniyang 8 taon bilang kanang kamay ng yumaong chairman, alam ni Elora ang bawat partner ng kumpanya. At ang pangalang nakita niya Calum Holdings ay walang kinalaman sa transportasyon. Lumabas si Elora ng resort na ang puso ay kumakaba. Alam niyang hindi lang siya ang nasa panganib. Ang buong kumpanya ang legacy ng chairman at maging ang buhay ni Doña Victoria ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Pagdating niya sa labas, tinawagan niya si Ate Jose. Ati, kailangan nating hanapin si Ate Manuel ngayon din. May nakita akong dokumento kay Celeste. May balak silang ilipat ang lahat ng assets ng Monteverde sa isang foreign holding company. Kapag nangyari yon, mawawala ng halaga ang shares ko at mawawala ng trabaho ang libu-libong driver. Nahanap ko na siya, Elora. Sagot ni Ate Jose sa kabilang linya. Pero may problema si Ate Manuel ay itinatago nila sa isang private yacht na nakadaong sa hilagang bahagi ng Cebu. Mahirap makalapit doon. Wala tayong pagpipilian, Ate, sabi ni Elora, habang pinagmamasdan ng kalsada ng Cebu na puno ng kanyang mga kaalyado. Kung kailangan gamitin natin ang lahat ng bangka ng mga driver at mangingisda dito, gagawin natin. Hindi tayo papayag na ang kumpanyang pinaghirapan ng chairman ay maging bariya lang sa bulsa ni Celeste. Ngunit sa loob ng suite, habang pinapanood ni Celeste ang pag-alis ni Elora sa monitor ng CCTV, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. You're walking straight into my trap, Elora Balong ni Celeste. At sa pagkakataong ito, walang mangben o mga driver na makapagliligtas sa iyo. Hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakatago sa ilalim ng dagat. Minsan, kailangan lang ng isang malahas na bagyo para lumutang ang lahat ng dumi sa pampang. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, sa isang liblib na baybayin sa Carmen, Cebu, tahimik na dumaong ang 3 maliliit na bangkang pangisda. Hindi mga mangingisda ang lula nito, kundi si Elora Mangben at 2 pang tapat na driver. Sa malayo makikita ang isang marangyang puting yacht na lulan ang tanging taong makakapaglinis sa pangalan ni Elora, si Ate Manuel. Sigurado ba kayo rito ang bulong ni Mang Ben? Masyadong maraming armadong tauhan sa barkong yan. Ito na lang ang pagkakataon natin, Mang Ben, sagot ni Elora habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Kapag hindi natin nakuha ang testimonya ni Ate Manuel bago ang board meeting sa susunod na linggo, tuluyan nang mawawala ang Monteverde Transport. Gamit ang galing ni Mang Ben sa pag-iwas sa mga gwardya isang kasana, yang natutunan niya sa loob ng 30 taon sa kalsada. Dahan-dahang nakaakyat si Elora sa likurang bahagi ng yacht, puno ng kaba ang kanyang dibdib habang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa cabin kung saan itinatago ang abogado. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa sulok balot ng takot at hawak ang isang baso ng alak. Si Ate Manuel, ang lalaking dati, ay kagalang-galang. Ngayon ay tila isang preso sa gitna ng karangyaan. Ate Manuel, tawag ni Elora. Halos mapatalo ng abogado sa gulat. Elora, paano ka nakarating dito? Nandito ako para sa katotohanan, Ate Seryosong, sabi ni Elora. Alam ko ang ginawa ni na Celeste. Alam ko ang tungkol sa pagpapalit ng mga pahina sa kontrata. At alam ko rin na hindi ako ang kumuha ng 50 milyong piso. Napayo ko ang abogado at nagsimulang umiyak. Patawad, Elora. Hawak nila ang pamilya ko. Pinangakuan ako ni Celeste ng malaking halaga para manahimik at gawin ang lahat ng gusto niya. Pero hindi ko na kayang matulog sa gabi. Mabilis na, kinuha ni Elora ang kanyang recorder. Sabihin niyo sa akin ang lahat, Ate, na yun na. Ang 50 milyong piso,
Simula ni Ate Manuel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo yon kinuha. Si Celeste ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga peking voucher at i-transfer ang pera sa isang account sa Cebu na nakapangalan sa kapatid mo. Pero ang totoo, ang account na yon ay kontrolado ni Celeste gamit ang isang peking special power of attorney. Huminto ang abogado at kinuha ang isang itim na folder mula sa kanyang drawer. Pero hindi lang yon, Elora. Ang 50 milyon ay barya lang. Ang totoong plano ni Celeste ay ang Calum Holdings. Ginamit niya ang pirma ni Gael para unti-unting ilipat ang lahat ng real estate properties ng Monteverde sa kumpanyang yon. Sa madaling salita, bago pa man kayo mag-annul, wala na talagang pag-aari ang mga Monteverde. Ang mansyon sa Makati, ang terminal sa Quezon City, lahat iyon ay nakasanla na sa Calum Holdings. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elora. At si Gael, alam ba niya ito pinalalabas ni Celeste na para iyon sa expansion program ng kumpanya? Sagot ni Ate Manuel, pinapipirma niya si Gael sa mga dokumentong hindi nito binabasa ng buo dahil sa sobrang tiwala sa kanya. Si Gael ay naging sunod-sunuran dahil sa kanyang guilt sa nangyari sa inyo. Sa sandaling yon, narinig nila ang malalakas na yabag ng mga paa sa deck ng yacht. Nandiyan na sila sigaw ni Ate Manuel. Elora, kunin mo itong folder, nandiyan ang mga orihinal na dokumentong may pirma ni Celeste at ang trail ng pera patungo sa kanyang offshore accounts. Takbo na! Mabilis na isinilid ni Elora ang folder sa kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas, ng cabin bumukas ang pinto at bumulaga ang 3 armadong lalaki, kasunod si Ate Salvador. Miss Manansala, hindi ka talaga marunong sumuko, uyam ng abogado. Ibigay mo sa amin ang folder na yan at baka payagan ka pa naming makabalik ng buhay sa Pampanga. Hinding-hindi niyo makukuha ito, matapang na sagot ni Elora, kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kunin niyo sa kanya utos ni Ate Salvador sa mga gwardiya. Isang matinding gulo ang nangyari. Sinubukang lumaban ni Elora pero mas malakas ang mga lalaki. Ngunit bago pa nila tuluyang mahawakan si Elora, isang malakas na busina ng bangka ang narinig sa labas, kasunod ang mga sigaw ng mga driver. Ma'am Elora, tumalo kayo, sigaw ni Mang Ben mula sa baba. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ni Elora ang isang gwardiya at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng yacht. Hindi siya nag-atubili, tumalon siya sa madilim at malalim na dagat. Ang lamig ng tubig ay tila bumaon sa kanyang mga buto, pero mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang mga ilaw ng mga bangka ng mga driver na dumarating upang iligtas siya. Nang makaahon siya sa bangka ni Mang Ben, hinihingal at nanginginig agad niyang tiningnan ang kanyang bag. Basa ang folder, pero ang mga dokumento sa loob ay nakabalot sa plastik, isang paghahandang ginawa ni Ate Manuel para sa sandaling ito. Nakuha natin, Mang Ben, bulong ni Elora, habang ang luha ay humahalo sa alat ng dagat. Nakuha natin ang ebidensya. Ngunit sa itaas ng yacht nakatayo si Ate Salvador habang kausap sa telpon o si Celeste. Nakatakas siya, ma'am. Hawak niya ang folder. Hayaan mo siya, malamig na sagot ni Celeste sa kabilang linya. Hindi siya aabot sa Manila. Sabihan mo ang mga tauhan natin sa pier. Wala nang Elora Manansala na makakatapak sa susunod na board meeting. Tapusin niyo na ang trabahong sinimulan ninyo sa Cebu. Habang papalayo ang bangka ni na Elora, nakita niya ang malaking yacht na unti-unting lumiliit sa dilim. Ngayon, hindi na lang siya basta nagtatago. Hawak na niya ang kahon ni Pandora na wawasak sa imperyo ni Celeste. Ngunit alam ni Elora ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At ang susunod na hakbang ni Celeste ay magiging mas madugo kaysa sa inaasahan niya. Ang langit ng Cebu ay binalot ng madilim at nagbabantang mga ulap. Habang ang bagyong Lando ay humahagupit sa hilagang bahagi ng isla, si Elora ay hindi nagpapasindak. Sa gitna ng kalsada ng Mandaue, abala ang kanyang kooperatiba sa pagkakarga ng mga sako ng bigas de lata at mga gamot sa 3 malalaking truck.
Ito ang kanyang misyon ang maghatid ng tulong sa mga pamilya ng mga driver na nasalanta ng baha. Pero alam ni Elora higit pa ito sa relief mission. Ito ang kanyang paraan para patunayan na ang Dagat Transport Cooperative ay hindi lang negosyo, kundi isang pamilya. Ma'am Elora, delikado ang daan sa Trans Central Highway babala ni Mang Ben habang sinisuri ang gulong ng unang truck. Masyadong madulas ang bangin at zero visibility. Kailangan tayo ng mga tao, Mang Ben, sagot ni Elora habang mahigpit na hawak ang folder na nakuha niya mula kay Ate Manuel. Isinama niya ito sa kanyang bag, hindi niya ito pwedeng iwan kahit saan. Doon ako sasakay sa unang truck kasama mo. Hindi alam ni Elora na sa dikalayuan isang itim na van ang nakamasid sa kanila. Sa loob niyon, isang lalaki ang dahan-dahang nag-ibaba ng kanyang radyo pagkatapos magbigay ng ulat. Nagsimula ang paglalakbay sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kalsada patungo sa kabundukan ay paikot-ikot at makitid. Sa gilid ay ang matatayog na bangin na natatakpan ng makapal na hamog. Si Mang Ben ang nagmamaneho, habang si Elora ay nakatingin sa labas, tahimik na nananalangin. "Ma'am, may napapansin ba kayo?" biglang tanong ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Ano yon, Mang Ben?" Ang breno parang lumalambot. Tinapakan ni Mang Ben ang brake pedal, pero sa halip na tumigil ang truck, lalo pa itong bumilis sa pababang bahagi ng kalsada. "Diyos ko, ma'am, walang preno, rematado tayo," nanlaki ang mga mata ni Elora. Tiningnan niya ang speedometer. Pabilis ng pabilis ang sasakyan habang papalapit sila sa isang matalim na kurbad kung saan ang kabila ay isang malalim na bangin. "Mang Ben, gear down mo. Gamitin mo ang handbrake." Sigaw ni Elora, pilit na pinatitibay ang kanyang sarili. "Hindi ko makagat, Ma'am, sadyang." Pinutol ang mga linya pawis na sabi ni Mang Ben habang pilit na kinokontrol ang manibela. Isang matinis na tunog ng busina ang umalingaw-ngaw sa kabundukan. Ang truck ay pasuray-suray na sa kalsada. Sa gitna ng kaba, isang alaala ang pumasok sa isip ni Elora. Naalala niya ang bata sa kanyang sinapupunan na nawala dahil sa kalupitan ng mga Monteverde. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang takot, Mang Ben, doon sa bunton ng mga buhangin sa gilid. "Ibangga mo doon, wag sa bangin." Turo ni Elora sa isang ginagawang bahagi ng kalsada. "Kumapit kayo, Ma'am." Isang malakas na pagsabog ng tunog ang narinig ng tumama ang truck sa malaking tumpok ng lupa at buhangin. Tumilapon si Elora sa dashboard habang ang truck ay tumagilid ng bahagya bago tuluyang huminto ilang sentimetro bago ang gilid ng bangin. Katahimikan. Tanging tunog lang ng ulan at ang umuusok na makina ang naririnig. Dahan-dahang imulat ni Elora ang kanyang mga mata. May dugo sa kanyang noo at masakit ang kanyang balikat pero buhay siya. Lumingon siya kay Mang Ben na kasalukuyang iniinda ang sakit sa kanyang dibdib. "Mang Ben, buhay ba kayo?" Okay lang ako, ma'am. Salamat sa Diyos." Habang pilit silang lumalabas ng truck, napansin ni Elora ang isang bagay. Ang dashboard camera na ipinilit niyang ipakabit sa bawat truck ng kooperatiba para sa seguridad ay nakatutok sa kalsada. Pero hindi lang kalsada ang nakita niya. Nakita niya sa reflection ng salamin ng truck bago sila umalis ang isang lalaking may suot na uniforme ng kanilang kooperatiba na may kinakalikot sa ilalim ng truck. Hindi ito aksidente, Mang Ben, bulong ni Elora habang dahan-dahang kinukuha ang memory card ng dashcam. Pinagtangkaan nilang patayin tayo. Hindi pa man sila nakalalayo sa truck, dalawang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isa, may hawak na bakal na tubo. "Ibigay mo ang folder." Elora, banta ng lalaki. "Para kanino kayo nagtatrabaho kay Celeste?" sigaw ni Elora habang pilit na tumatayo ng tuwid sa kabila ng kanyang mga sugat. "Wala ka nang pakialam doon. Ibigay mo ang bag mo kung ayaw mong dito ka na malibing sa bangin." Ngunit bago pa makalapit ang lalaki, isang malakas na tunog ng mga busin ang narinig mula sa likuran. Ang dalawa pang truck ng kooperatiba ay dumating na kasama ang 10 pang driver
na may bitbit na mga wrench at tubo. Subukan niyo silang galawin at tinitiyak ko sa inyong hindi na kayo makakaalis sa bundok na ito. Sigaw ni Tutoy ang batang driver na tapat kay Elora. Nang makitang marami ang kalaban, mabilis na sumakay ang mga lalaki sa motor at humarurot palayo. Niyakap ni Elora ang kanyang bag kung saan naroon ang folder at ang memory card ng dashcam. Nanginginig ang kanyang buong katawan hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang handa si Celeste na pumatay para lang manatili sa kapangyarihan. Ma'am Elora, kailangang dalhin muna kayo sa ospital, sabi ni Mang Ben. Hindi sagot ni Elora habang pinapahid ang dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging parang bakal sa tigas. Ipadala ang mga relief goods sa mga driver. Totoy, tawagan mo si Ate Jose. Sabihin mo sa kanya handa na ang huling ebidensya. Tumingin si Elora sa madilim na kalsada patungong Maynila. Ang misyong ito ay hindi na lang tungkol sa pagtulong. Ito ay naging isang krusada. Celeste Gale. Ginawa ninyo akong biktima, sinubukan ninyo akong patayin at kinuha ninyo ang anak ko. Bulong ni Elora sa hangin. Ngayon tingnan natin kung paano ninyo haharapin ang galit ng isang inang wala ng takot mawalan. Sa loob ng memory card na hawak niya, hindi lang ang mukha ng sabutur ang nakuha. Nakuha din ang audio recording sa loob ng truck, isang mahalagang ebidensya na magpapatunay na ang tangkang pagpatay ay may direktang utos mula sa itaas. Ang susunod na hinto ni Elora ang Makati. Sa gitna ng anibersaryo ng kumpanya na gaganapin sa susunod na linggo, doon niya tatapusin ang lahat. Hindi na ulan ang sumasalubong kay Elora sa Makati, kundi ang matatalim na sulyap ng mga naglalakihang gusali na tila mga higanteng nagmamasid sa kanyang muling pagtapak sa lungsod. Sa loob ng isang itim na van na pag-aari ni Ate Jose, nakaupo si Elora habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang dungis ng uling at putik mula sa Cebu. Ang kanyang suot ay isang asul na business suit na kasing kulay ng malalim na dagat, pormal, matigas at makapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang mukha na wala ng bahid ng takot, tanging ang peklat sa kanyang noo mula sa aksidente ang nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sigurado ka na ba? Rito, Elora, tanong ni Ate Jose habang inaabutan siya ng isang tablet na naglalaman ng mga huling detalye para sa board meeting. Higit pa sa sigurado, Ate, sagot ni Elora, ang kanyang boses ay matatag, walang panginginig. 8 taon akong naging anino sa likod ng mga Monteverde. Nayon oras na para lumabas ako sa liwanag at ipakita sa kanila kung sino talaga ang pinagkatiwalaan ng chairman. Nahanap na namin si Ate Manuel. Ligtas siya at handang tumistigo sa pamamagitan ng video conference mula sa isang ligtas na lokasyon, ulat ng abogado. Hawak na rin namin ang resulta ng audit mula sa Calum Holdings. Celeste is cornered, Elora. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang timing. Samantala sa loob ng main ballroom ng Monteverde headquarters, puno ng tawanan at kislap ng mga mamahaling hiyas ang paligid. Ipinagdiriwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya at nakatakdaring ianunsyo ang formal na pagsasanib ng Monteverde Transport at Calum Holdings, ang huling hakbang ni Celeste para tuluyang makuha ang kontrol sa lahat ng ari-arian. Nakatayo si Gail sa entablado, hawakang isang baso ng wine. Sa tabi niya ay si Celeste na mukhang reyna sa kanyang suot na gintong gown. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang nakaraan anunsyo ni Gail sa harap ng mga stockholders at reporter. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula sa ilalim ng pamumuno ni Celeste Año-Nuevo bilang bagong Chief Operating Officer ng ating pinalaking korporasyon. Palakpakan ang lahat. Akmang pipirma na si Gail sa merger documents nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay napalingon sa babaeng naglalakad sa gitna ng aisle. Ang tunog ng kanyang high heels sa marbol na sahig ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng mga nagkakasala.
Elora bulalas ni Gail halos mabitawan ang kanyang baso. Ang kanyang muka ay naging parang papel sa puti. Ang pagtitipon na ito ay illegal malakas na sabi ni Elora. Ang kanyang boses ay umalingaw-naw hanggang sa huling sulok ng ballroom. Mabilis na nakabawi si Celeste at humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. How dare you show your face here, you thief? Guards? Bakit hinayaan ninyo makapasok ang kriminal na ito? Kalad ka rin siya, palabas. Ngunit walang guwardyang gumalaw. Sa halip pumasok si Ate Jose kasama ang 2 opisyal mula sa Securities and Exchange Commission, SEC, at mga pulis. Miss Anyo Nuevo, Ate Salvador, manatili kayo sa inyong kinalalagyan, sabi ni Ate Jose. Hawak namin ang isang cease and desist order laban sa merger na ito. Anong karapatan ninyo, sigaw ni Celeste, pilit na itinatago ang kanyang kaba? Si Elora ay wala nang kinalaman sa kumpanyang ito. Siya ay tinagunala na ng karapatan dahil sa kanyang kasong pagnanakaw. Lumapit si Elora sa entablado, dahan-dahang umakyat hanggang sa magkatapat na sila ni Celeste. Sa harap ng lahat ng camera, kinuha ni Elora ang mikropono. Mali ka, Celeste. Hindi ako ang tinanggalan ng karapatan, kundi ikaw, sabi ni Elora. Iniharap niya ang kanyang tablet sa projector screen. Ito ang katotohanan na pilit ninyong ibinaon sa Cebu. Lumalabas sa malaking screen ang dashcam footage mula sa truck ng kooperatiba. Malinaw na nakita ang saboteur na kinakausap ang isang lalaki na kinilala ng lahat bilang head of security ni Celeste. Pagkatapos ay lumabas ang audio recording, ang boses ni Celeste na naguutos na tapusin na ang problema sa Cebu. Nagsimulang magkagulo ang mga stockholders. Ang mga reporter ay walang tigil sa pagkuha ng litrato at video. Hindi totoo yan. AI-generated lang yan. Fake news, sigaw ni Celeste, ang kanyang mukha ay balot na ng pawis at takot. Kung fake ang video, fake rin ba ang audit na ito, pagpapatuloy ni Elora? Sa screen ay lumabas ang trail ng pera mula sa welfare fund patungo sa Kelom Holdings. Nakita ng lahat na ang pera na ibinibintang kay Elora ay dumiretso sa personal na bulsa ni Celeste. Napatingin si Gael kay Celeste, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Celeste, totoo ba ito? Ginamit mo ang pangalan ko para magnakaw sa sarili nating kumpanya? Gael, makinig ka! Ginagaslight ka lang niya, pakiusap ni Celeste habang hawak ang braso ni Gael. Ngunit hindi pa tapos si Elora. At para sa huling katotohanan, sabi ni Elora, lumingon siya sa pinto kung saan pumasok ang isang nurse na nagtutulak ng wheelchair. Lula nito si Doña Victoria. Ang matanda ay gising na gising at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang luma at simpleng Matday-Chuen medalyon. Nanay, bulong ni Gael, tila hindi makapaniwala. Binuksan ni Doña Victoria ang medalyon at inabot ang isang maliit at nakatuping papel kay Ate Jose. Heto ang orihinal na di nasunog na kopya ng Trust Fund Agreement, sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay mahina pero sapat na para marinig ng mga nasa harap. Pinatawad mo ako, Elora, pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong ituloy ng babaeng ito ang kanyang kasamaan. Tumingin si Elora kay Celeste na ngayon ay nakasandal na sa pader. Wala nang kawala. Celeste, sabi mo noon ang isang tagabenta ng lunchbox ay mananatiling tagabenta ng lunchbox. Sabi ni Elora, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Tama ka. Dahil bilang isang tagabenta ng lunchbox, natutunan ko kung paano magbilang ng bawat sentimo. Paano magpahalaga sa bawat driver, at paano malaman kung ang ulam ay panis na. At ikaw, Celeste, ikaw ang pinakapanis na bahagi ng kumpanyang ito. Hinarap ni Elora si Gael. At ikaw, Gael, pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa 8 taon nating pagsasama. Pinili mong talikuran ang sarili mong anak. Anak Elora, anong anak, nalilitong tanong ni Gael? Ang batang nawala sa akin sa gabi ng anibersaryo natin. Sagot ni Elora, habang ang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisingi.
pero hindi nito nababawasan ang kanyang lakas. Ang batang itinanggi mo, ang batang kinuha sa akin ang kalupitan ninyo. Napaluhod si Gail sa entablado tila gumuho ang kaniyang buong mundo. Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag lamang ng tunog ng mga posas na inilagay ng mga pulis sa mga kamay ni Celeste at Ati Salvador. Dadali namin kayo sa istasyon para sa kaukulang investigasyon ng plunder, attempted murder at falsification of documents, anunsyo ng pulis. Habang kinakaladkad si Celeste, palabas nagsisigaw pa rin ito ng mga mura at banta. Pero wala nang nakikinig. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Elora, ang babaeng binalikan ng kanyang trono hindi gamit ang korona, kundi gamit ang katotohanan. Tumingin si Elora sa mga stockholders at sa mga driver na nakasilip sa pinto ng ballroom. Ang Monteverde Transport ay hindi pag-aari ng isang pamilya, sabi ni Elora. Ito ay pag-aari ng bawat driver na gumigising ng maaga para mamasada. At bilang itinalagang overseer ng trust fund, ipinapangako ko ang kalsada ay muling magiging para sa lahat. Ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera ay unti-unting humupa nang ilabas ng mga pulis si Celeste at Ati Salvador mula sa ballroom. Ngunit sa loob ng silid ang tensyon ay nananatiling kasing bigat ng isang binalot na unos. Ang mga stockholders na dati ay yumuyukod sa bawat salita ni Celeste, ngayon ay nakatitig kay Elora ng may halong takot at paghanga. Nakatayo si Elora sa gitna ng entablado, hawak pa rin ang mikropono. Sa kanyang harapan, si Gael ay nananatiling nakaluhod, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang dating makapangyarihang CEO ng Monteverde Transport ay tila isang batang naligaw sa gitna ng kagubatan. Elora, patawarin mo ako. Ang paus na tinig ni Gael na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nabulag ako. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang pangalan natin. Hindi ko alam na ganoon kalala ang ginawa ni Celeste sa iyo, sa anak natin. Tumingin si Elora sa kaniyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili sa loob ng 8 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang kurot sa kanyang puso. Tanging isang malalim at malamig na kapayapaan ang namamayani sa kanya. Gael, tumayo, kasabi ni Elora. Ang kanyang boses ay matatag at walang halong emosyon. Huwag kang lumuhod sa harap ko dahil sa awa. Lumuhod ka dahil sa katotohanang hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito. Hindi lang si Celeste ang pumatay sa anak natin, Gael. Ang pananahimik mo, ang kawalan mo ng tiwala sa akin, yun ang tunay na pumatay sa pamilyang binuo natin. Babawi ako. Elora, gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat sa iyo. Sigaw ni Gael habang pilit na inaabot ang laylayan ng suit ni Elora. Maaari tayong magsimula muli. Magpapakasal tayo ulit, aayusin natin ang kumpanya. Dahan-dahang umatras si Elora, iniiwasan ang hawak ni Gael. Ang basag na salamin, Gael, kahit anong galing ng pagkakadikit mo, laging may bakas ng lamat. At ang lamat na iniwan mo sa akin ay hindi na kayang hilumin ng kahit anong yaman o pangako. Ang anibersaryong ito ang huling araw na maririnig mo ang pangalan ko bilang iyong asawa. Hinarap ni Elora ang Board of Directors. Ayon sa probisyon ng Irrevocable Trust Fund na iniwan ng chairman sa oras na mapatunayan ang pandaraya at maling pamamahala ng kasalukuyang CEO, ang trust overseer, na walang iba kundi ako ang may kapangyarihang magtalaga ng pansamantalang pamunuan at suspindihin ang anumang merger o pagbebenta ng assets. Isang matandang director ang tumayo. Ms. Manansala, pagkatapos ng lahat ng ebidensyang ipinakita ninyo, ang board ay formal na bumuboto para sa pagpapatalsik kay Gael Monteverde bilang CEO. Ngunit kailangan ng kumpanya ng liderato. Ang mga driver ay nagwewelga sa labas. Ang mga bangko ay nagbabantang bawiin ang mga pautang. Ikaw ang may hawak ng tiwala ng mga tao, Elora. Kami ay sumasamo, iligtas mo ang kumpanya.
Hindi ko ililigtas ang kumpanya para sa inyo, sagot ni Elora. Tinitigan ang bawat isa sa mga direktor. Ililigtas ko ang kumpanya para sa mga driver na walang taon ninyong hinayaang magdusa habang nagpapakasasa kayo sa dibidendo. Ang Monteverde Transport ay isa sa NIBCO sa Dagat Transport Cooperative. Mula sa araw na ito ang mga driver ay hindi na lang empleyado. Sila ay magiging partners sa kita at pamamahala. Nagkaroon ng bulong-bulungan, pero wala nang nangahas na kumontra. Alam nilang hawak ni Elora ang lahat ng alasang batas, ang ebidensya at ang suporta ng masa. Lumapit si Elora kay Doña Victoria. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng may pagsisisi. Anak? Elora? Hawak ni Doña Victoria ang kanyang kamay. Patawarin mo ang isang matandang naging gahaman at takot. Gusto ko lang maranasan ng lumakad muli. Ngumiti si Elora ng may halong pait. Nanay, ang paglalakad ay hindi lang tungkol sa mga binti. Ito ay tungkol sa kung saan ka patungo. Pinapatawad ko na po kayo, hindi dahil sa karapat-dapat kayo, kundi dahil ayoko nang magdala ng bigat sa puso ko habang naglalakad ako palayo sa pamilyang ito. Pero hanggang doon na lang iyon. Maaari kayong manatili sa mansyon, ngunit hindi na ako ang mag-aalaga sa inyo. Magpapadala ako ng mga profesional na nurse para asikasuhin ang inyong mga pangangailangan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang pulis at lumapit kay Gael. Mr. Monteverde, kailangan niyo ring sumama sa presinto para sa questioning tungkol sa iyong kapabayaan sa mga dokumentong pinirmahan mo na nagresulta sa pagkawala ng pondo ng welfare fund. Bagamat biktima ka rin ni Miss Año Nuevo, may pananagutan ka pa rin sa batas bilang pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Tumingin si Gail, kay Elora umasang may makikitang kahit kaunting awa. Pero tumalikod na si Elora. Habang kinakaladkad si Gail ng mga pulis ang kanyang mga pagsusumamo, ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Nauwan si Elora sa gitna ng ballroom. Ang mga ilaw ay tila hindi na kasing silaw gaya ng dati o baka dahil ang liwanag ay nanggagaling na sa loob niya. Nilapitan siya ni Mang Ben at ng iba pang mga driver na nakapasok na rin sa loob. Mami Laura, tapos na po, sabi ni Mang Ben habang pinapahid ang luha ng katuwaan. Nagawa natin, hindi pa tayo tapos. Mang Ben, sagot ni Elora habang hinahawakan ang medalyon na ibinigay ni Doña Victoria. Na yun pa lang tayo magsisimula. Ibabalik natin ang danggal ng bawat driver. At sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakaapi sa atin dahil lang sa ating pinagmulan. Lumabas si Elora ng gusali ng Monteverde. Sa labas, sinalubong siya ng hiyaw ng daan-daang driver. Winagayway nila ang mga banderitas ng kanilang kooperatiba. Sa gitna ng gulo at ingay ng Makati, nakita ni Elora ang isang bagong umaga. Wala na ang singsing sa kanyang daliri, pero ang kanyang mga kamay ay puno ng kapangyarihang bumuo ng bagong buhay. Ang tagabenta ng lunchbox ay hindi lang nagbenta ng pagkain. Siya ang nagpakain sa gutom na katarungan ng isang buong industry. At habang sumasakay siya sa unang jeepney ng kanyang kooperatiba, tiningnan niya ang langit. Walang nang ulan. Ang bagyo ay lumipas na at ang kalsada sa kanyang harapan ay malawak, maliwanag at malaya. 6 na buwan ang lumipas mula nung gabing gumuho ang kaharian ng mga Monteverde sa Makati. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang nabaon sa limot ng publiko. Ngunit ang mga pagbabagong idinulot nito ay mananatiling nakaukit sa bawat kalsadang tinatahak ng mga jeepney sa bansa. Sa loob ng isang tanyag na hukuman, binasa ang huling hatol. Si Celeste Año Nuevo ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa plunder, falsification of documents at attempted murder. Ang kanyang gintong gown ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, isang malupit na paalala na walang yaman ang makakabili sa hustisya. Si Ate Salvador ay tinanggalan ng lisensya at kasama ring mabubulok sa rehas. Si Gael Monteverde naman ay nahatulan ng 2 taong pagkabilango dahil sa gross negligence.
Bagamat napatunay ang hindi siya direktang kasabwat sa mga krimen ni Celeste, ang kanyang kapabayaan bilang CEO ay nagresulta sa pagkawala ng kabuhayan ng libu-libong tao. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, at ang kanyang danggal. Nulit ang pinakamasakit na nawala sa kanya ay ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Sa Cebu, isang maliwanag na umaga ang sumalubong sa pagbubukas ng Monteverde Dagat Transport Integrated Hub. Wala na ang lumang sistema ng pang-aapi. Ang terminal ay malinis, moderno, at higit sa lahat ang mga driver ay nakangiti. Nakatayo si Elora sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong opisina. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang peklat sa kanyang no at ang kanyang matamis na ngiti ang nagpapakinang sa kanya. Hindi na siya tinatawag na ang swerteng tagabenta ng lunchbox. Ngayon siya ay kilala bilang ang reyna ng kalsada. Ma'am Elora, handa na po ang lahat para sa blessing ng ating bagong scholarship foundation. Bungad ni Mang Ben na ngayon ay isa na sa mga board member ng kooperatiba. Salamat, Mang Ben. Susunod na ako, sagot ni Elora. Bago lumabas, kinuha ni Elora ang isang maliit na puting kahon. Sa loob nito ay ang unang lunchbox na ginamit niya nung nagbebenta pa siya sa benta ng bus sa Quezon City. Inilagay niya ito sa gitna ng kanyang istante, isang paalala na kahit gaano na siya kataas, hinding-hindi niya kakalimutan ang kalsadang kanyang pinagmulan. Sa kaniyang paglabas ng opisina, sinalubong siya ng mga anak ng mga driver na ngayon ay may sapat ng gamit sa eskwela at libreng matrikula. Ang Lunchbox Foundation ay hindi lang nagbibigay ng pagkain. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa susunod na henerasyon. Naglakad si Elora patungo sa isang maliit na hardin sa gilid ng terminal kung saan may nakatayo na isang puting marker. Walang pangalan ang nakasulat doon, tanging ang petsa ng gabi ng kanyang anibersaryo at ang mga salitang para sa aking munting anghel. Inilapag ni Elora ang isang puting rosas sa ibabaw nito. Anak, na gawa ko na. Ang hustisyang ipinagkait sa atin, nakuha na natin. Hindi na muling dadaan sa hirap ang mga batang tulad mo dahil sa kasakiman ng iba. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Elora. Lumingon siya at nakita si Ate Jose. Sa tabi nito ay si Doña Victoria na nasa kanyang wheelchair pa rin pero may bakas na ng kapayapaan sa kanyang mukha. Pinahintulutan ni Elora na manatili ang matanda sa isang maayos na pasilidad sa Cebu upang malapit ito sa kanya kahit na malinaw ang kanilang hangganan. Dumating ang sulat mula sa abogado ni Gael. Sabi ni Ate Jose, isinusuko na niya ang lahat ng kanyang nalabing personal shares sa foundation mo. Sinasabi niya, ito na lang daw ang tanging paraan para makabawi siya sa anak ninyo. Kinuha ni Elora ang sulat pero hindi na ito binasa. Inabot niya ito kay Mang Ben. Gamitin ang pondo para sa bagong medical clinic ng mga driver. Wala na akong kailangan mula sa kanya. Hindi mo ba siya bibisitahin bago siya ilipat sa minimum security? Tanong ni Doña Victoria nang may halong pagsamo. Ngumiti si Elora, isang niting puno ng pagtanggap. Nanay, may mga sugat na gumagaling pero nagiiwan ng peklat para paalalahanan tayo na wag nang bumalik sa apoy. Ang pagpapatawad ay naibigay ko na, pero ang pagbabalik ay hindi na mangyayari. May kani-kanya na tayong kalsadang tinatahak na yon. Habang naglalakad si Elora palayo sa kanyang nakaraan, narinig niya ang tunog ng mga busina ng jeepney. Hindi tunog ng galit, kundi tunog ng pagbati. Sumakay siya sa isa sa mga bagong unit ng kooperati. Tumabi sa driver at tumingin sa malawak na dagat ng Cebu. 8 taon siyang naging asawa sa papel, pero ngayon siya ay naging leader sa gawa. 8 taon siyang naging biktima, pero ngayon siya ay naging tagapagligtas. Ang kwento ni Elora Manansala ay hindi nagtapos sa isang maranyang kasal o sa pagbabalik ng dating pag-ibig. Nagtapos ito sa pagtuklas niya sa sarili niyang lakas.
Sa bawat lunchbox na kanyang inihahanda, sa bawat driver na kanyang kinakamayan, at sa bawat kalsadang kanyang binubuksan, nahanap ni Elora ang tunay na kahulugan ng pamilya at danggal. Ang kalsada ay mahaba at paikot-ikot, pero para kay Elora, wala nang kailangan pang ikatakot. Dahil sa pagkakataong ito, siya na ang humahawak ng manibela ng sarili niyang buhay.